po ako. Sabi ko, kinakabahan ko ako. Hindi ko po itatanggi. Para po akong nasa langit na, Lord, ganito po yung pakiramdam na nasa langit na, ano po. Pero grabe po yung pagkilos ni Lord. Ano po, sabi nga po niya, pagpasok ko dito, nag-worship, ako, ikli-ikli. Ano po, kasi hindi ko pa naman alam. Akala ko, kung ano yung damit ko, pwede naman pumunta sa church. Pero, unti-unti po, nung lagi na po akong nasimba, ano po, nabigyan po ako ng, this is Levi, ng teaching, na mag-share ako. Sabi niya, oh, sis, mag-share ka nga about clothing. Aba, sabi ko, okay, sige, about clothing pala. Hindi ko alam na ituturo ko pala ay modesty o yung paano ba manamit ang isang Christian. Ano? So, doon po ako namulat. Doon po ako unang kinalapit ni Lord, na hindi pala okay yung pananamit ko. Hindi pala nakakalugod. Ano po? So, doon na po nag-start. Sabi ko, oh, grabe si Lord. Ano po? Kung akala natin na okay na tayo, hindi pa pala. Meron pala pa tayong i-improve at meron pa pala nais talaga ang Lord sa atin. Kaya sa oras na to, sige po tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa oras na to na isang napakagandang pagkakataon po ang pinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala kayo. Sabi niyo nga po, hindi niyo tatawagin ang handa na, kundi gagawin mong handa yung tinawag mo. Kaya Lord, nawa ang word niyo ngayon, maging awakening sa mga spirit namin. Maging ito na po, Panginoon, yung isang hudyat para tumatag kami lalo pa sa aming pananampalataya. At yung hamon po ninyo, yung mission nyo para sa aming buhay, and yung purpose ng life na pinagkaloob nyo sa amin ngayon, makamit po namin. Ano po? Kaya po, Lord, kayong bahala sa mga ikinig. Buksan niyo po ang puso't isipan nila. Hindi lang po bukas ang puso't isip, maging ang kanilang kaluluwa. Panginoon, kayo po yung bahalang mag-bless sa bawat isa. Nawa ang worship, ang ating preach na ito, Panginoon, maging powerful sa buhay nila, na hindi nila makakalimutan habang buhay. Panginoon, sa inyo ko po pinagkakatiwala ang buhay ko. Ang banal na spirito siyang maggabay, magprotekta sa akin. May wisdom and knowledge, Lord, from you. And kayo lang yung mapataas, kayo lang yung mapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Ano po? Dahil po, hindi ko po alam na mapupuntahan pala ako dito. Wala ko nakakaalam, kahit ako hindi makapaniwala. But, ginagamit tayo ng Lord. Hindi pwedeng hindi. Ano po? So, ihanda niyo po yung sarili mo. Ang magiging topic po natin ngayong buwan na to is spiritual growth. So, mag-history po siyempre muna tayo. Paano ba to? Ano ba to? Marami pong katanungan, lalo na po sa mga bago pa lang, na uma-attend. So, ngayon po, ito na yung chance nyo para maintindihan kung ano ba ang plano ng Panginoon sa inyo. Nais nyo bang maintindihan ito? Amen! Sige po, ang ating topic is the metamorphosis of faith. Wow! Parang hirap po nito, spell metamorphosis. So, metamorphosis. Sige po. Next slide. Sabi dito, metamorphosis from the Greek word meta. Di ba? Yung sa mga Facebook, si Meta. So, ibig sabihin pala ng Meta ay change. Ano po yan? Si Meta. Di ba lang kilala mo si Meta? Ano po? At sabi dito, dalawa siya. Meta and morphe. Sabi ng morphe, form. Ano po? And then, sabi nito, transformation of appearance, character, and circumstances. Ano po? Yun po yung gagawin ng spiritual growth. Physical, character, and circumstances. So, next slide po. Sabi dito, spiritual growth through the butterfly's journey. Ano po? Pwede pala yun. Kasi napag-isip-isip ko, lahat po ng nilikha ng Lord ay may cycle. Even yung insekto, meron palang cycle yan, hindi siya nanatiling itlog, kundi nag-grow siya hanggang sa kagaya po ng butterfly. From napakamaliit, yung pala, magiging butterfly siya. Ang ganda po kaya ng butterfly. Sabi ko nga,
isa sa pinaka nagagandang kong creation ni Lord ay butterfly. Bakit? Sobrang colorful. Ano? Kasi mahilig po ako sa colorful. So, mayroon po tayong panonoorin. Para maintindihan niyo po yung sinasabi ko, may video po tayo. Ano po? Sige. Panoorin po natin. Sino sa kayo na? Ika-crack niya yung sarili niya. Labas ka mukha ni Vito. Pangit na siya. Pangit na siya. Bukod na yan, bukod. Oh, yeah. So sorry, step na nga. Samahan kita. Mamaya mabigay ko ng bayo. Ang dami na. Ayan po, ano? Nakaka-amaze po, ano? Sobra pong nakaka-amaze. So, grabe po yan, ano? Sobrang daming pinagdaanan ng bubuyog bago pa lang maging bubuyog. Ay, bubuyog! Parang pala. Sorry po nawawala ako. So, yun po, ano? Grabe po yung changes na nakita. Kung titignan po natin, kung di natin ito napanood, akala natin yung uod-uod lang siya. Yung
pala magiging siyang butterfly. So, sige po, alamin po natin kung ano po ang kaugnayan nito sa ating spiritual. Ano, from butterfly cycle, ano po, next line. Kita natin, ano, from egg, caterpillar, pupa, and butterfly. So, sige po, next slide. Ang una pong cycle, sabi dito, egg to caterpillar. New beginning. Ano po? Yan po yung new beginning. Ano po ba to? Siyempre, ito yung tumanggap tayo kay Lord. Ano? From mundo, alam niyo po, yung mundo, parang to yung egg natin. Tayo pinanganak, ano po, tayo lumaki, and then nasa mundo lang tayo. Di natin alam, may spiritual life pala. At nung tumanggap tayo at nakakilala kay Lord, doon natin naunawaan na, hindi pala to yung mundo natin. Nagigets niyo po ba ako? Mayroon pa palang mundo na hindi alam ng lahat ng tao. At ito po yung kaligtasan na ginawa ni Lord. Ano, maraming hindi nakakaiba kung anong gaano kahalaga ng kaligtasan ng isang tao. Kaya po sabi dito, itong egg ng butterfly ay 10 days po pala bago siya lumabas para maging uod. Ano? At sabi doon, para tayo nag-iintay, ano? Para tayo yung nasa mundo pa. Ano? Habang namumuhay, ano po, hanggang sa nakatagpo tayo ng isang mananampalataya ng Diyos. Ng isang kapatid natin, kapamilya natin, maaaring ginamit ng Lord para ma-encounter natin na mayroon palang spiritual life. Ano? At sabi dito, yung itlog, symbolize po siya ng life. Ano? Life. Itlog pala, buhay na. Nasa sinapupunan pa lang ng nanay, buhay na yan, kahit tuldok pa lang yan. Ano po? So, doon nagsimula yung life natin dito sa earth. And then, pag pinanganak na, doon po tayo mamumulat. At sa spiritual life, ang kaibahan lang po dito, tayo ay ito na. Ano? And then, dahil ang ating isipan ay wala sa Panginoon, tinatawag tayo patay sa pananampalataya. Ano po? At nung tumanggap tayo sa Diyos, nagkaroon tayo, nabuhay yung ating soul. Ano? Nabuhay yung pananampalataya sa Diyos. Doon na tayo nagkaroon ng idea na may Diyos pala. Totoong Diyos. Sabi nga, yung iba, naniniwala ako dyan, may Diyos, ganyan. Pero pansin nyo, naniniwala siya, pero ang buhay niya, ano po, hindi. Wala kang nakikita na may Diyos. Kasi pag sinabi may Diyos, may kinatatakutan. Totoo ba yun? Pag sinabi may Diyos, nakukonsensya. Pag sinabi may Diyos, ginagawa mo, ay yung alam mong ikasasaya ng Diyos. So, ganun po, paano tayo babaguhin ng Lord. Ano? Sabi nga po sa next line, next pa, ayun, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old has gone. The new is here. Lahat po tayo dito. Pakatandaan natin itong verse na to. The new, lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat, ano po, ay bagong creation na. Ano? Yung dating ay ka, wala na. Dahil may bagong ay ka na gustong gawin ang Diyos. Ano? Mayroon gustong gawin ng Diyos at nandito na. Ano? Ngayon na yun. Ano po? Ngayon na. Ano po? Hindi bukas. Hindi sa susunod na araw. Ngayon na. Ano po? Sige, next slide. Ang tanong lang ng Lord, ay hindi pa pala po yun. Doon po sa egg to caterpillar. Ang tanong ng Lord doon, gusto mo bang matuto? Ngayon po, tanongin niyo sa sarili niyo, gusto niyo bang matuto? Amen. Okay. Sabi dito, from uod lalabas sa shell. Kasi, napansin niyo po, nung lumabas siya sa shell, ang una niyang ginawa is kumain. Kinain niya yung shell niya. Ano po? So, parang baby, hindi mo kailangan turuan na dede siya sa nanay niya para siya makakain. Ang caterpillar din po, siya ay pag lumabas, alam na niya yung gagawin niya. Kumain ang kumain. So, from next slide, sige po. Caterpillar to pupa. Sabi dito, chrysalis, transformation. So, dito na po papasok. Sabi dito, yung
buhay po ng caterpillar ay umaabot po ng 14 days. 14 days po siya from napakaliit, mag-e-extend hanggang sa pinaka-peak na niyang sukat. So, 14 days po siyang walang gagawin kundi kumain. Ano po? Kaya po yung halaman ko noon, nagtataka ko, gabi, tulog ako, ang ganda niya. Kinabukasan, pagtingin ko, wala nang dahon. Ano po? Kasi inubos na caterpillar. Hinanap ko talaga, sabi ko may ukod rito. Ano po? So nakita ko yung caterpillar, grabe ang taba. Ano po? So makikita natin doon, parang tayo, pag nakakilala kay Lord. Ang nais ng Lord, kumain ka ng kumain ng salita niya. Ano? Hindi niya nais na manatili tayo sa dating tayo. Ang gusto niya, matuto tayo sa salita niya. Kaya kagaya ng caterpillar, huwag kayo huminto. Ano po? Yung sinasabi ng pastor na magbasa kayo ng Biblia, akala nyo lang wala lang yon. Pero totoo, importante yun sa Diyos. Yung simple, sa umaga lang pagmulat nyo, ano kayang message sa akin ni Lord? Ano? So, sana po yung pagkain ng sinabi nga, hindi, ang tao hindi na nabubusog or nabubuhay lang sa pagkain or sa bread, kundi sa pagkain na binibigay ng Diyos. Ito yung salita niya. Ano po? So, isang Kristiyano, from bread, naging word of God. Nagigets niyo po ba? Ano po? Yun po yung kaibahan ng isang nakakakilala sa Diyos. Ang pagkain na niya ay ang salita ng Diyos. Hindi na siya mabubusog ng mundong ito, kundi yung tungkol sa Diyos, yun yung makakabusog sa Kanya. So, na-experience nyo na po ba ito? Na parang, pag hindi kayo nakasimba, parang kulang ang buhay nyo. Ano noon po? Ako noon. Siyempre, lahat tayo, ano po, simba-simba. Okay lang kahit di sumimba, okay lang kahit hindi. Pero nung nakakilala ka kay Lord, para bang hindi ka mapakali. Pag linggo ay wala ka sa church. Nararamdaman niyo po ba ito? Amen. Kasi po, parang kailangan nandun ako. Di ba po? Kasi may gusto kang matuto. Gusto mong matuto. Ano po? Kasi yung Diyos na tumawag sa iyo ay hindi lang ngayon lang yung pagbabago na gusto. Bigay ng Diyos, new beginning. Hanggang umakyat na tayo sa langit at makasama siya. So, ito po yung isipin natin. Kung gusto mo matuto at magbago, mahalin mo ang salita ng Diyos. Ano po? Ito po yung magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ano? Dahil yung relasyon natin sa Diyos, doon po nag-grow. Habang binabasa natin yung salita niya, yung buhay niya, ano? Lahat ng tungkol sa Biblia, na-absorb natin. Ano po? At maaaring ito pa yung magbigay sa atin ng wisdom and knowledge. Sabi nga, ang pagkatakot sa Diyos, doon pa lang nagsisimula ang totoong knowledge. Hindi po yung nakagraduate ka, may diploma ka, ano? Sabi nga, aanhin mo lahat yan kung hindi mo naman kilala ang Diyos. Ano po? Walang halaga ang buhay kung hindi ka makakilala sa Diyos. Sige, next slide. Dito po sa pupa, ito po yung crucial, yung mahirap na part ng isang butterfly. Kasi nakita niyo po ihahang niya yung sarili niya. Ano po, makikita mo doon na nakahang siya. Alam niyo po, minsan ganun din tayo sa life. Pakiramdam natin, Lord, nakahang ako. Ano po bang gagawin ko? Ano po bang plano niyo? Ano po bang next kong gagawin? Minsan, dinadala tayo ni Lord sa nakahang tayo. Hindi para paasahin, kundi para matuto ka maging patient, magtiwala. Kung hindi ka naman pag-iintayin ng Panginoon, paano mo may experience na magtiwala sa Diyos at paano may experience na pahabain yung patient mo. So, hindi po ako sa nag-ano, pero ako po, piling ko, habang buhay ako pinag-iintay ng Lord. Pero grabe po yung wisdom na binibigay niya sa akin. Tuwing nagtatanong ako kay Lord, hanggang kailan ba? Ano po? So, pero hindi, sabi nga, may plano ako, inire-ready lang kita. Ano? Kasi gusto ko pag nandyan mamahalin mo hindi mo pakakawalan. Igagrab mo hanggang sa maranasan mo talaga yung kakaiba na binigay ko sa'yo. Kasi pag ang Diyos ang nagbigay, grabe po,
Hindi yung malilimutan mo, hindi. Habang buhay mo maaalala yun. Kagaya ng buhay na walang hanggan. Ano po? Sige po. Sa Pupa, grabe po pala yung nangyayari sa loob. Akala lang natin, di ba? Parang una, nakahang, and then, parang unti-unti, inuhubad niya yung balat niya. So, grabe siguro sakit noon. Yun nga lang masugatan, sobrang sakit. Paano pa kaya yun? Unti-unti niyang hinuhubad yung dati niyang balat para makahinga yung nasa loob. So, ganun din po tayo. Yung dati nating pagkatao, hanggang hindi natin ito tatanggalin, paano malalagyan ng Panginoon ng bago? Ano po? Yung dating ikaw na sinungaling? Diba? Paano ba magiging yun kung hindi mo bibigay sa Lord? Ano? Lahat ng bagay na masama, alam natin hindi kay Lord. Ano po? Lahat ng bagay na mabuti, alam natin ito'y kay Lord. Ano po? Kaya kailangan natin ubarin, kagaya ng caterpillar. Kahit masakit, kailangan mo yung tanggalin. Ano? Bisyo, pagiging matamad, pagiging mayabang. Ano po? Alam natin na hindi ito gusto ng Lord na maging pagkatao natin. Ang gusto ng Lord, maging blessing ka sa iba. So, bago ka maging blessing sa iba, kailangan mo munang pagdaanan ito. Hubarin mo yung dating ikaw at hayaan mo palitan ng Lord ito. Ano po? So, sabi dito, doon pala sa loob ng Pupa, yun po yung lumabas, ano po, yung parang sumunod na balat niya, kulay light na, ano po, tawag po doon ay chrysalis. Yun po yung parang magiging shield niya muli. So, pansin niyo po, no, nakakatuwa, from egg, tapos parang panibago na namang cycle, napupunta na naman siya sa shell. Ano po, parang tayo. Ano, akala natin yung pinanganak tayo, yun na pala yung buhay. Pero may isa pa pala na gagawin ng Lord, which is yung makakilala ka sa Kanya. Dadalhin ulit tayo sa muling pagkabuhay. That's why new beginning. Ano, bagong buhay na mayroon takot sa Diyos at kasama ang Diyos. So, lahat naman po tayo, gusto yun, ano po? Sige po, sabi dun sa loob ng Pupa, akala natin, meron na yun sa loob, tapos mag-grow na lang yung mga legs, yung kanyang wings. Hindi pala. Pag yung pala ay nandoon na, ay madi-dissolve lahat, matutunaw lahat ng nasa loob, magiging liquid, magiging para siyang sipon. Sabi ko, pag binutas niyo po yun, tutulo yun. At wala pa nang laman ang loob. So parang tayo, ano, kailangan tanggalin natin lahat. Kailangan ma-dissolve lahat ng hindi kalugod-lugod sa Diyos para paunti-unti nag-grow yung karunungan ng Diyos. Paunti-unti nilalagay ng Diyos yung Holy Spirit na nasa inyo. Ano? Ito yung presensya ng Lord. Hanggat hindi yan ma-dissolve, handun pa rin tayo. Hindi tayo matatawag na new beginning yung life natin. Ha? Hindi porket nasimba na, hindi porket tumanggap na, ay new beginning na. Ang pagbabago ay magsisimula sa ating loob, papunta sa labas. Kaya hindi mo napapansin, nagbago ka na. Ano? Yung dating warrior, naging easy na. Kasi alam niya na may Diyos. Bahala ka na Lord. Ano? Yung nag-aalala sa asawa dahil nasa malayo, parang ako. Ano po? Duda dito, duda doon. Mamaya makakilala, mamaya ay pagpalitan ako. Ano po? Lalo na po yung mga long distance, ano? So, ganun po tayo, ano? Natutunan ko po na huwag tumingin nga doon. Ang sabi niya, tingnan mo ako. Ano? At bahala ako sa asawa mo. O, diba? Si Lord pa nagbabantay sa asawa mo. Amen? Ano? Hallelujah! Next slide. Next. Sabi dito, Romans 12:2. Do not compare to the pattern of this world, but be transformed by renewal of mind. Yun po yung nais ng Lord. Huwag ka nang sumunod sa uso. Huwag ka nang sumunod sa takbo ng buhay ng mundo. Kasi may bagong mundong binabibigay si Lord. Ang kailangan lang mag-renew ka ng isip mo. At renew mo rin yung puso mo. Ano? Kailangan bago, sabi nga, ang isang
kumilala at tumanggap sa Lord ay bago na. Bibigyan na ng Panginoon ng bagong puso at bagong isip, pati kaluluwa. All in one. 3 in 1. Ano po? Lahat. Ano po? Sige po, next. From pupa to butterfly. So, ito na yun, yung nakita natin. May nagtubuan na siya ng legs and ng pakpak. So, sabi dito, spiritual maturity. Pag natanggap nyo po yung katotohanan na kailangan magbago, doon ka palang magmamature. Ano po? Yung naintindihan mo na hindi pala ako dapat ganito, kailangan ko magbago. So, doon palang magsisimula ang maturity. Kasi iniiwan mo na yung dating ikaw na selfish, iiwan mo na dating ikaw na madamot, iiwan mo na yung dating ikaw na buhay na parang walang Diyos. Ano? At mamumuhay ka na may Diyos. Ano? Sige po, next. Sa caterpillar na ito, parang unti-unti ka nang pinupuno ng Lord. Ano? Itong stage na to is parang nalampasan mo na yung mga pagsubok. Nandyan yung itetes ang faith, nandyan yung itetes yung patient. Pero, sabi nga po kanina sa kanta, na hindi dahil bakit yung sitwasyon ay wala na doon ang Diyos. Even pinakapangit na sitwasyon ng buhay mo, asahan mo kasama mo ang Diyos. Dahil tinanggap mo siya, dinadala ka ng Diyos sa paraan niya, hindi paraan ng tao. Iba ang paraan ng Diyos, iba ang paraan ng tao. At madalas ang paraan ng Diyos, Lord, ang sakit. Parang hindi ko kaya. Pero pag napalampasan mo ito, matured ka na. Pansin nyo, every trial, natututo ka. Amen. Paano ka matututo kung hindi mo pagdadaanan? Ano po? So, dinadaan ka ng Lord sa daang masikip, pero katagumpayan. Hindi ka hinayaan ng Lord na dumaan sa maluwag, pero kapahamakan. Ano po? Sige po, next slide. Sabi sa Ephesians 2:10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." So, grabe po ito, ano po? Hindi gusto ng Lord na ikay gumawa ng mali. Yun lang po yun. Gusto niya gumawa ka ng mabuti. Dahil may takot ka, dahil may relasyon ka sa Diyos. Ako hindi na ako nag-aalala sa asawa ko kahit di mag-message. Kasi alam ko, may takot na yun kay Lord. Ano? Hindi na ako natatakot. Kahit 2 araw hindi mag-message. Di ba may ganon? Kasi hindi na tayo nag-aalala sa tao. Sa totoo lang. Yung asawa natin, mapasaway, ay, bahala si Lord yan, babagoy na Lord. Ano? Ang kailangan lang natin, mag-pray, Lord, bahala ka. Ano ba? Daddy, love you. Sige, next. Sabi dito sa last stage, ito na ba yung last stage, ano? Butterfly to laying eggs. Call to disciple. Ano? Sabi nga ni Pastora Sara, dumating ako dito, ano po, para akong itlog. Pero may process si Lord. Ang tanong ng Lord dito, gusto mo bang mag-level up? Gusto mo ba mag-level up? Amen. Tanong ni Lord, di ba? From butterfly to laying eggs. Kumbaga, okay na. Mature na tayo, ano? Nakaka-intindi na tayo ng salita ng Lord. Hindi na tayo naantok pag nagbabasa. At active na tayo sa church. Nagpapagamit na tayo. Yung dating takot mag-opening prayer, hindi na takot. Lagi nag-volunteer. Ano po? Hindi na tayo nakapanimik. Ano po? Pag sinabi, ikaw ang mag-pray. It's a prayer. Ba't ako? Hindi na po ganun. Ngayon, pag sinabi, lead the prayer. Okay, tayo po'y manalangin. Di ba? Dahil po yun sa wisdom na binigay ni Lord sa'yo. Hindi mo namamalayan na tumatapang ka na pala, na nagmamature ka na pala. So, ang gusto ni Lord, hindi ka lang basta makinig. Gusto rin ni Lord, magbahagi ka. Di ba? Gusto ni Lord na yung testimony mo, marinig din ng iba.
tungkol kay Lord, makapangyarihan ito. Ano po, hindi ikaw yung nagsasalita, kundi yung Holy Spirit. Sabi nga, pag nagpipray tayo, di natin alam sasabihin natin. Pero ang Holy Spirit ang bahalang mag-pray. Ano po? Ang Holy Spirit na nasa atin, ito yung presensya ng Lord. Kung medyo na doon po sa mga bago na naguguluhan, ano pa ba itong Holy Spirit na ito? Ito ay pag tumanggap ka sa Panginoon, automatic na sa'yo na. Ito yung mag-guide sa'yo, present itong Lord. Siya ay isa sa Trinity. God. Ano po? Pero ito, kaya pala alam ni Lord kung ano yung isip ko. Kaya pala alam ni Lord na may ginagawa akong mali. Di ba? Kasi wala siya si Lord. Hindi siya, lahat ay nandun siya, maging nasa atin. Ano? Kaya nga kung ano yung gagawin natin, nagre-represent ito kay Lord. Pag masama, biruin mo, nasa iyo si Lord. Lord, ginagawa mo yung mali. Hindi ka mapakali. Iniisip mo pa lang, ay, mali yun. Why? Kasi nasa iyo si Lord. Ano po, nagigets niyo po ako? Amen. Ano? Kasi nasa iyo si Lord. Nung sinabi niya, hindi kita iiwan, sasamahan kita. Literally yun, hindi ka talaga iiwan ni Lord. Kasi nasa sa'yo siya. Amen. Ano? So, next slide. Sabi dito, ang gusto nga ni Lord is mag-grow ka in your faith. Ano po, sabi nga, hindi tatawagin ng Lord yung ready niya. Ang tatawagin niya, nire-ready niya yung tinawag niya. Sino po ba tinawag ng Lord? Amen! So, lahat tayo, walang accepted dito nga. Hindi pwede, di ako tinawag. Hindi ko narinig yung tawag ni Lord. Nung oras na makarinig ka ng salita niya, yun na yun. Ano? Nung oras na nabuksan na yung isip mo na may Diyos na totoo at buhay, yun na yun. Tinawag ka na. Ano? Lahat tayo. So, ang gusto ng Lord, yung natutunan mo, dahil nagle-level up ka na, maibahagi mo na ito. Sige, nabuhay siya. Di ba ang una niyang ginawa, naghanap ng disciple? Siya ng 12 disciple, lahat ay disipulo ng Diyos. Ang kailangan lang, isa puso natin lahat. Ano? Na kailangan kang turuan ni Lord para tumatag ka spiritually at paggamit ka rin ng Panginoon, maging blessing ka sa iba. Maging daluyan ka. Kaya sinasabi ng Lord, pag may isa sa pamilya na nakakilala kay Lord, buong pamilya, yun ay makakakilala. Why? Dahil sa'yo, i-share mo, hindi ka makapakali, hindi mo ibigay, isabihin sa kanila na, mahal ka ni Lord. Ano? Doon po yun. Ano? Magiging compassion, malulungkot ka na sa mga tao na nagpapatingin pa sa albularyo. Ano ba yan? So, anong natin na hindi ito yun. Mali ito. Yung dating nagapapunsoy. Hindi ito yun. Ano po? Ano po? Ang totoo ay ang kalooban ng Diyos. Ano po? Siya po yung katotohanan. Ano po? So, next slide. Matthew 28:19. Go therefore and make disciples to all nations. Ang plano ni Lord ay hindi lang sa Makalelon. Ang plano ni Lord sa ibang bayan, pag dinala ka doon, maaaring gamitin ka ng Lord na makilala ang Lord sa ibang bayan. Maaaring dalhin ka ni Lord sa ibang bansa. At doon ka mangaral ng salita. Doon ka mag-share ng gospel. Lalo na po dun sa mga broken. Kasi minsan naging broken din tayo. At nandyan may ginamit ng Lord para tayo marilig doon sa brokenness at mabuo tayo ngayon. Ano po? So, huwag tayo huminto. Hindi po dinesign ng Lord tayo para lang hanggang dito na lang ako. Huwag natin lagyan ng limitasyon ng ating sarili. Kasi ang Lord walang limitation. Ang Lord na pinaniniwalaan mo, walang imposible. Lahat kaya ng gawin. Ano po? Ang kailangan lang ng Lord, yung commitment mo. Ang kailangan lang ng Lord, yung present mo din. Hindi lang present lagi ni Lord hinahanap mo. Hinahanap din ni Lord yung present mo. At kadalasan, ikaw yung wala. Ang Lord nandyan na naghihintay. Ano po? Hayaan natin ang Lord talaga yung maging Lord sa buhay natin. Hindi yung kapitbahay, hindi
hindi yung sarili natin. Ano? Ang Lord ang siyang maghari. Ano po? Next slide. So, ito na po tayo ngayon. From beginning, new beginning, magta-transform, magiging maturity, and then disciple. Sino po ba yung gustong ganito ang cycle? Hindi yung cycle mo ay urong-sulong. Pumunta, pero, ay, wag na lang kaya. Ano po? Kailangan go! Ano? Dire-diretso lang ang lakad. Ano? Sabi ko nga, nandito ka na lang din naman. Bakit di mo pa ituloy? Bakit hindi mo pa gawin kung ano yung kalooban ng Lord? Kinilala mo na nga ang Lord eh. Bakit hindi mo pa gawin kung ano yung gusto niya? Ano po? Ba't umuurong ka pa? Eh hindi naman ikaw yung gagawa. Ang Lord ang gagawa. Kailangan lang present ka doon. Kailangan lang umuo ka kay Lord. Kailangan lang nandun ka para ikaw yung gamitin. Hindi pwede ikaw. Kagaya nga, nasa meeting. Na natulungan ka. Sister, pwede bang ikaw ang mag-pray? Lord, dami naman po yun ah. Bakit ako? So, grabe po ano, na-experience ko po yun. Ang dami. Bilang ko meeting, tapos biglang lumapit sa akin ang teacher, ma'am, pwede po kayo yung mag-lead ng prayer. Sabi ko, Lord, ba't ako? Diyan lang. Sabi ko, okay, sige po, ako po mag-lead. O, di ba? Kasi gagamitin ka ng Lord kahit nasan ka. Yan po yun. Gagamitin ka ng Lord kahit ay sa gusto mo. Ano? Ang gusto mo, sumunod o hindi sumunod? Pag di ka sumunod, hindi ka sasamahan ng Lord. Pero pag sumunod ka, sasamahan ka ng Lord. Ayan po ba yun? O sige po, next. So, conclusion na tayo. Ano? Spiritual growth transformation is not just believing in Jesus, but following Jesus. Hindi lang sapat na naniwala ka. Pero dapat, sundan mo kung ano yung Panginoon. Sinapagawa sa'yo ng Panginoon. You are follower of Jesus. Huwag na natin sabihin, believer ka. Believer ka. Pero hindi ka naman sumusunod. Naniwala ka pa. Eh, sarili mo rin pala yung pinakikinggan mo. So, ikaw ay believer ng Lord. Tandaan mo lagi yan. Believer ka ni Lord and follower ka ni Lord. Diba? Ang ano na, ang goal nga natin ay to be like Christ. To be like Jesus. So, paano ka magiging to be like Jesus kung ayaw mo? Kung tinatamad ka? Kung iniisip mo ay yung sarili mo? Iulitin ko, hindi ikaw ang Diyos ang kikilos sa buhay mo. Gagamitin ka lang ng Lord. Ano po? Sige po, next. Philippians 3:16. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Hindi ka dinala ng Lord dito, hindi ka pinalalago ng Lord dito para manatili ka lang. Ang kaligtasan ng Lord ay kailangan dumaloy. Kailangan magpatuloy. Ha? Hanggang susunod ng susunod na henerasyon. Kaya kapatid, ang sabi ng Lord, binigay ko na lahat sa iyo. It's your part. Parte mo na. Kailangan ko lang ikaw. At hayaan mo na ang Lord ang siyang mag-guide sa iyo. Ang Lord ang mag-provide lahat ng pangangailangan mo. Sabi nga, hindi ka dadalhin ng Lord kung hindi ka nasasagutin. Hindi ka dadalhin ng Lord sa lugar na to kung pababayaan ka lang manatiling walang alam sa Kanya. Ano? Gagawin ng Lord lahat, ibubuhos niya lahat ng karunungan na kailangan mo kung gusto mo. We have a choice to follow God o hindi. Nasa sa inyo po ito. Sige po tayo tumayo at hayaan natin na ang presensya ng Lord ang siyang kumilos sa ating mga puso. Kagaya ng awit na to, sabi dito, ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Ano? Hayaan natin na huwag natin lagyan ng limitation yung ating buhay. Kasi yung buhay na walang hanggan ay panghabang buhay po ito. Walang katapusan. Ano po? Kaya sana po yung ating tinanggap na salvation, yung kaligtasan ng God, huwag mong sarilinin. Hindi sa'yo matatapos ang plano ng Lord.
Next slide. Next slide. Let God change you. Hayaan mong baguhin ka ni Lord. Ano? Pagkatiwalaan mong Panginoon. And let God teach you. Marami tayo hindi alam sa Panginoon. Kaya paano mo maiintindihan ng Panginoon kung hindi mo hayaang turuan ka na? Magpakilala siya sa iyo. And last, let God use your life. Ang buhay na yan, hiniram mo lang yan. Hindi sa'yo yan. Kaya yung pinihiram ng Diyos sa'yo, gamitin mo para papapurihan ng Diyos. Na siya yung makita sa iyong buhay. Kaya sige po, awitin natin ang awitin ito. Sige, habang ninanamnan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, hayaan mo magpakumbaba ka. Hayaan mo ang Diyos na umawa at tumilo sa iyong buhay. Huwag mong hayaang masayang ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Lord. Kailangan mo mag-level up. Kailangan mo mag-grow mature. Kailangan mo matutunan lahat-lahat para magamit ka ng Panginoon. That's so good. Kailangan mo turuan ako baguhin lubos. Tulungan ako ako'y lumalapit at sumasa mo. Palakasin ako pagkat di ko kaya wala ka Kristo. Kahabagan ako ang buhay ko sa iyo. Pag-ibig ko sa iyo. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako pagkat di ko kaya wala ka Kristo. Kahabagan ako ang buhay ko sa iyo. Pag-ibig ko sa iyo. Ako'y lumalapit at sumasamo. Lord, palakasin mo kami lahat. Palakasin ako pagkat di ko kaya wala ka Kristo. Kahabagan ako ang buhay ko sa iyo. Pag-ibig ko sa iyo. Pwede bang mga kapatid sa Panginoon, itong awitin na ito nawa maging totoo sa ating buhay. Kasi walang kabuluhan ang buhay natin kung hindi natin nahayaan ang Panginoon na pumili sa ating buhay. Walang kabuluhan ang buhay natin kung hindi natin ito pagagamit sa Diyos. Walang kabuluhan ang buhay natin kung mapapahamak lang tayo sa dagat ng apoy. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, lumago ka. Ang nais ng Lord sa buhay natin, lumago ka. Kaya kapatid,
hayaan mong gamitin ka ng Diyos. Hayaan mo sa buhay mo yan, maraming tao ang magbe-bless. Maraming tao maliligtas. Dahil kumikilos ang banal na Espiritu sa iyo. Hindi sa iyo ang buhay mo. Ito'y nagmula sa Diyos. Kaya huwag mong hadlangan ang banal na Espiritu na gamitin ang buhay mo. Kaya Lord, maraming salamat sa oras na to. Alam namin, Panginoon, na marami kang plano sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, simula nung tinawag mo kami, hindi natatapos doon yung buhay. Kasi yung gusto mo sa amin, yung kalooban mo sa amin, mabuhay kami ng mapayapa, malayo sa dating kami, malayo sa buhay na mapakamiserable dahil wala ka. Ang gusto namin, Lord, ang buhay namin ngayon ay may kapayapaan, may peace of mind, may pag-ibig, may kasayahan, may kaganapan, Panginoon, at may kasapatan. Let your will be done and not our will, Lord. At ang lahat po ay magsabi ng